Kasi pag iyon ang tinignan ng Panginoon, ay wala nang nandito ngayon. Tama hindi? Wala ho. Lahat tayo wala dito. Kung ang pipiliin lamang ng Panginoon ay yung mga righteous na yung gumagawa lamang ng mabuti. Tama? So sabi nga ng Panginoon, naparito ako hindi para sa mabubuti o sa righteous o sa matuloy. Naparito ako para tawagin ng mga makasalanan. Para sila'y magsisi. Kaya kita niyo po kay Sakeo, kahit po siya ay, kasi po siya ay isang tax collector at talagang pinamumuhian po siya ng panahon na yun. Dahil sa kanya pong hanap buhay. No? Diba? Iyan po yung sa kultura nila, galit sa kanya, yung mga Hudyo, lalo. Dahil sila nasa ilalim, kailangan magbuwis kami dito sa tao na to. Pag nangingi pa ng buwis, sobra-sobra pa. Ano? Kaya galit po sa kanya. Inis sa kanya yung tao, tinuturin siya ano talaga yung tao, yung bagang dito, outcast. Ano? Pero kita natin, si Lord, kinatagpo pa rin siya. Amen? So wala pinipili ang Diyos. Pagka kinatagpo ka ng Panginoon, humakbang ka. Amen. Kasi si Zacchaeus, nung si Jesus nagpunta doon, alam na po sila ni Zacchaeus. Hindi po si Zacchaeus ang lumapit kay Jesus, ang totoo po niyan. Bago siya makalapit kay Jesus, narinig niya na yung mga mensahe patungkol kay Jesus. Yung balita. Kaya yung puso ni Zacchaeus, si Lord pa rin ang naglagay sa kanya, nag-desire para lumapit sa Panginoon. Tama hindi? Diba sa? Ang Diyos ang naglagay. Hindi po sarili ka gustuhan sa kayo kasi sabi po ng Bible sa Philippians, para magawa mo ang kalooban ng Diyos, ang Panginoon pa rin ang naglalagay sa puso mo ng desire. At higit sa lahat, ang Panginoon na nagbibigay sa iyo ng kakayanan para magawa mo ang kalooban ng Diyos. Bakit yun? Ibig sabihin, ang Diyos at ang Diyos pa rin. Kaya sabi ko sa inyo, lagi natin sinasabi dito, wala po tayong makukuha credit. Ano po? Sa lahat ng mabuting nagawa natin, ang lahat ng yan ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Amen. Bakit? Siya ang dahilan kung bakit nagagawa natin yung mga bagay na yan. Amen? Amen. No? Kaya palampakan natin ng Diyos. Okay? Kapatid na Sandro, andyan. Oh, praise the Lord. Ang buong kanyang family. Hallelujah. Tumayo ka. Dito po si Madam. Tayo po tayo. Si Esther na lang. Hallelujah. Yan ang ano. Ang nagtudyok sa inyo, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Well, pag tumawag ang Panginoon, hakbang natin. Dahil doon, tuloy-tuloy ng Diyos yung gagawin niya sa buhay natin. Amen. Alam niyo, bumabagpag si Zacchaeus, hindi naman siya ano eh. Umakyat siya sa puno. Kasi medyo ano, tigapandakan kasi. Sabi ng Bible, medyo maliit, medyo hindi. Medyo maliit, medyo lang. Maliit. So, umakyat siya. Kita niyo yun? Alam mo, napapalibutan po siya ng maraming tao. Di ba? Kaya hindi niyo makita si Jesus eh, medyo maliit siya. Kaya sabi niyo umakyat siya sa puno. Sometimes, may mga lugar tayo na para makatagpo natin ang Panginoon, aalisan natin. Amen? Kasi kung hindi umalis si Zacchaeus doon, sa lugar na yun, hindi niyo makatagpo ang Panginoon. Di ba? Kaya anong ginawa niya? Hindi siya nanatili doon sa baba. Humanap siya ng mas mataas na lugar para makita si Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, si Lord, ano po, gusto tayong katagpuin. Pero kung minsan, hindi naman tayo makatagpo dahil may mga bagay tayong ayaw iwanan sa ating mga buhay. Ito mga bagay na ito, yung bagay na ayaw naman din ng Diyos. Amen. 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 So para makatagpo natin si Jesus, ano? Binigyan ka lang ng desire ng Lord na makatagpo siya, humakbang ka. And then, makikita mo, ito maganda kay Zacchaeus. Nung siya ay kinatagpo ng Panginoon, humakbang siya, alam nyo, yung puso niya nabago. Amen. Diba? Yung dati niyang ginagawa, dahil totoo na nakatagpo niya ang Panginoon, meron silang encounter ni Jesus, yung ginagawa niya na mali, iniwanan niya. At ang sabi, ibabalik ko doon sa mga tao. Diba? Yung mga ano ko, tutuble ko, ano sabi? Ibabalik ko sa kanila, times 4. Yung nakuha ko sa kanila, ibabalik ko sa kanila. Diba? Nakita niyo kung paano yung biyaya ng Diyos bumago ng buhay ng tao. Biyaya po ng Panginoon. Amen. So, it's a matter of heart. Issue ng puso. Amen. Kung bakit nagawa po ni Zacchaeus ninyo na humakbang at
ibalik sa tao. Yun nakuha niya. It's a matter of what. So ayan, pag-usapan natin yan, mga kapatid. Usapin puso po. Ready ba kayo magmahal? Mahina ang inyong sagot. So, title, lalako tayo ng ngayon. So, ang title po ng misay natin ngayon, guard, ano niyo ito? Guard. Bantayan ang puso. Ito tanong ko, kamusta po ang mga puso nyo? Okay pa ba yan? Nasa ayos pa ba yan? Nakaalay pa ba yan? Praise the Lord! So, Proverbs chapter 4, verse 23. Proverbs chapter 4, verse 23. Praise the Lord! Ang sabi po ng Proverbs chapter 4, verse 23, ito po salita ng Panginoon, sabi po dito, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Keep your heart with all diligence, for out of spring the issues of life. Sabi po ng salmista, ano po? Sabi po na sumulat nito, di po si David ang sumulat nito. Ito po pinaniniwalaan ay si Solomon. No? So, sabi niya po, alagaan niyong mabuti at ingatan ang inyong puso. Bakit daw? Dahil dito daw bumubukal ang kasi ito po yung pinaka-main core ng buhay natin. Kung ano po yung laman, sabi nga, kabig ng ano? Ano yun? Laman ng dibdib? Tulak ng bibig? Kabig ng dibdib? Ano yung kabig ng dibdib? Kabog ng dibdib? Ha? Ay, talaga pagka medyo hindi talaga ayos yung puso natin, kakabog talaga. See? So, kung ano yung laman ng puso, nilalabas lang po yan ng ating bibig at ina-action lang natin. Di ba? Halimbawa, yung mga kasapol, di ba sa bahay, kapag nagagalit yung mga misis natin, di ba, minsan binapat yung mga dapat mabato. Dahil yung laman ng puso, yung galit, hindi siya yun ha. Napanood ko yun sa Facebook. Kita natin, yung laman ng puso, inilabas lang. No? Nag-manifest sa labas. So, alam niyo po, may na-encounter na po kayo na mga tao na sila na yung mali, sila pa yung galit. May na-encounter na kayong ganyan. Alam mo, isa po, Pesta na Sentral, katandaan niyo. Pesta na Sentral, galing kami Bible study. 10 pamilya kami, kasama ko yung anak ko. Bible study o midweek. Pauwi kami, may nasa lubong kami doon sa kanto. Lumabas siya ng kanto, parating ako, lasing eh. Paglabas ng gano'n, huminto ako, siya pa yung galit. Muntik na ako siya mabangga dahil hindi tumitingin sa dinadaan, lasing kasi. Aba, nung huminto ako, tinignan ko lang din siya pa yung galit. Di ba? Kami mga ganyung tao, na-encounter niya. Na siya na yung mali, siya pa yung galit. Ano? At ano po tawag dyan? Ang issue dyan, yung puso. Di ba? Puso po ang issue dyan, mga kapatid. Ito pa, may na-encounter na kayo ito. Na pagka pinagsabihan mo, pinatama mo dahil sa mali niyang ginawa, siya pa yung nagkagalit. Ano ba? Bakit gano'n? Itinatama na para mapaayos yung dapat gawin, mapaayos yung buhay. Yung mga bata minsan ganyan, yung mga anak natin, inaayos mo na minsan, kaya tinatama mo, kung gawin niya, kung isa pa yung galit. Iba gusto pa lumayas eh. Di ba? Gusto ka malis sa bahay. Oh. Di ba? Eh, ang ganda naman ang intensyon mo, mapaayos. Pero, hindi niya matanggap. Dahil mayroong issue sa yun. Issues of the heart. Kaya sabi dito ng ng Proverbs, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues. Di ba? Marami tayo mga may nakalala mo, daming issue sa buhay. Di ba? So, meron. Kasi nga, issue yan sa puso. Amin po ba? Amin po ba?
Diba? May mga tao, wala naman dati kagalit, pero nagagalit. Okay? Sa bahay nga lang, nawalan lang ng data. Dami na nagagalit. Mawala na, iwan ko lang. Kung sino yung mga naririnig ko, natutulog ako eh. Nawalan ng wifi sa bahay. Mawala na eh. Yung mga kabataan eh. Oy, mga kabataan, pag nawala na internet, parang nawala na rin yung kuryente para sa kanila eh. Diba? Diba? May mga asawa dyan. Alam ko, alam nyo eh. Diba? May mga asawa. Di lang na-chat. Wala na. Matalang kayo wala lang nila. Diba? Kabataan. Diba yan? Diba? Siyempre, ano gagawin? Pupunta ka na sa ano eh, sa trabaho mo eh. Diba? May mga trabaho. Trabaho ko na eh. Kasi yun, magkasama tayo. Okay yun. Pagka nagtrabaho na ako, huwag ka na mag-chat ng ano. Nagkagalit! Kunti ka na lang. Alam mo, dapat ikagalit. Ano? Ito pa. Meron po kayo isa sa malaking issue na merong issue sa puso ay yung pagka nagagalit yung isang tao. May kilala kayo dito? Na pagka nakita niya na umaangat yung iba, nagagalit siya. Kita nyo? Pinagpala ng Diyos yung kapitbahay mo pero nainis ka. Ano? Hindi ka matuwa. Alam nyo, pagka tayo po ay nakakita na isang tao pinagpapala, kahit pa unbeliever yan, tayo ay makikala. Yes. Iba tayo eh. Ang mundo, maiinis. Yes. Mundo yan eh, unbeliever yan eh. Pero ang Kristiyano, hindi. Makikigala tayo sa kanila. Uy! Itong ano na to ah. Di ba? Itong kapitbahay ko na ito. Walang ginawa kundi magbunganga. Pero pinagpala yung loob. No? Tapos sabayin yung banata na kay pray ng mga kilala ng Diyos. O diba? Gamitin ng Panginoon. Yan yung nakuwang blessing para ikaw ay makalapit sa Diyos. Wala. Ang aking mic. Kapatid. Kapatid. Ano yung ako mic? Wala parang natutulong nila. Oh, may na. Yan. Yan. Diba? Yan. Okay. So, yun, mga kapatid. No? Pag may na-bless, ma-bless din tayo. Eh, yung makita mo lang na-bless ang kapatid mo, blessing na para sa iyo. Di ba? Pagka hindi ka masaya, course yung para sa iyo. Ano? So, tayo ay magiging masaya. So, bakit may mga taong ganun? Ang issue nga, puso. Yung puso nila, punong-puno ng inggit. Sa puso. Okay? Tama hindi? Oo, kaya kasi na nagalit ng inggit eh. Kaya ang inggit, kaya Satan eh. Pride kasi ha. Inggit, pagka ikaw nainggit ka na sa isang tao dahil sa kanyang pagkakat, dahil sa kanyang mga natatanggap, unang-una, hindi ka na kontento sa kung ano meron siya. Ay ka, yun ang pinapakita mo. Pangalawa, meron kang tinatawag natin yung pride of life. No? Ayaw ni Lord, ayaw ko ng Panginoon. Kaya po ngayong umaga, tutukan tayo ng Diyos na maniayos po yung ating mga puso. Kasi ang usapin natin ngayon, issue na puso. Diba? Tingnan niyo po ito. Yung mga Israelites, anyway, bago ko puntahan itong sa mga Israelita, ipag-pray po natin ang Israel, mga kapatid. Oo. Ngayon, meron po kami gaganapin na sana doon. Hindi ko alam, umabot kami ni Pastor. It's a prayer rally. Lahat po yung Bataan. May mga Hudyo, may mga Jewish po na pupunta dyan sa People Center ngayon. Hudyo, mga iba-ibang ng country. Kasama po yung mga pastor dito. Lahat po yan. Kaya pinagsusunod kami ng baron. Mananalangin po yan. Alam mo yung pag-pray, yung bansang Israel. Oo, kasi bagong sa prophecy, pagka Israel, malapit na talaga yan. Pag inig, babagsak na talaga. Hindi hahayaan ng Diyos yan. Doon dadating ang Panginoon. This is the prophecy. Kaya ipag-pray natin, mga kapatid. Medyo magulo ang ngayon, Israel. Sa yung bansa nila ngayon. Kaya panagisama po natin sila sa prayer. Amen? Amen. So, yun po. So, ito po, itong mga Israelita, tingnan niyo po kung paano inayos ng Diyos yung kanilang puso. Nung sila po iniligtas ng Panginoon, inalis po sila sa Egypt.
Ehipto. Kasi ang Israelita, para po sa mga hindi pa naunawaan, ito po ay bayan ng Diyos, pinili ng Diyos. Pinili sila ng Panginoon para pagpalain at ipakilala ang Diyos. Tunay na Diyos. Ano? Kaya, nung sila po inalipin, dahil sa katinggasan ng ulo, pinalipin talaga ng Diyos hinayaan ng Diyos. Naalipin sila ng ibang bansa, pinabayaan ng Panginoon. Pero hindi hinayaan na bumagsak. Ano? Kaya nung ang Diyos nagdesisyon na iligtas na sila doon sa kanilang pagkakalipin, inalis sila ng Panginoon sa Egypt. Yan. Alam niyo po, wala pong naitulong ang kahit isa sa sino sa kanila para makaalis sila. Gaya po ng kaligtasan na tinanggap natin. Wala tayong kayang gawin sa sarili natin para mailigtas natin ang ating mga buhay sa dagat-dagatang apoy. Di ba, Israelita? Wala nga sila, 400 years silang nailipin, wala silang nagawa Kasi wala silang kakayanan. Kung hindi kikilos ang Diyos sa buhay nila, sa nation nila, hindi sila makakalaya doon sa Egypt. Likewise sa ating mga buhay, mga kapatid, tayo napunta tayo dito. Ano? Dahil kumilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Naligtas tayo, hindi sa ganang ating kakayanan, kundi dahil sa kaputihan, biyaya, habag ng Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. Praise God. Wala tayong naidagdag dyan. Wala tayong nagawa para dyan. Ang Diyos lang ang dahilan kung bakit tayo nakaalis. Doon mula sa kadiliman, napunta tayo sa kaliwanagan. No? Mula doon, papuntang dagat-dagatang apoy tayo, pero ngayon, meron na tayong buhay na walang hanggan sa langit na bayan na inihanda ng Diyos para sa atin. Wala tayong idagdag dyan. Tinapos lahat dyan ng ating Panginoon. Amen? Amen? Praise God. So yun po sila. Tinulungan sila, nung sila po ay nakalabas na sa Egypt, mga kapatid, eto na, hinahabol na sila ng pero. Kasi ang pero, nire-represent niya ang diablo. Nakapag-isip-isip siguro yung pero. Sabi niya, bakit pinabayaan natin makalaya yun? Wala nang magtatrabaho sa atin ngayon. Sabi niya. Ngayon ang ginawa, hinabol. Di ba? Hinabol na uli yung mga Israelita. Alam niyo, ang kaaway, sa oras na nakita niya, na naaalay ng buhay, naaalay sa will ng Diyos. Kahit ibig yung church na to, nakikita niya na namumunga, umaayos, kahit ang Diyos may ginagawa para sa ikabubuti nito, huwag natin kalimutan, kahit ang demonyo at ang diablo may ginagawa para sa tayo. Amen? Ulitin ko po, ang kaaway natin, hindi yung ating kapatid. Ang kaaway natin, isa lang, ang sinabi ng Bible. Sino? Nakuha. Sino? Amen? So ito, kita niyo po, alam niyo po ba, bago sila, may pinangako ang Diyos sa kanila, na promise land. Bago sila makarating doon, alam niyo, dapat makarating sila doon, 11 days lang. 11 days. 40 days. Pero ano nangyari? 40 years, 40 taon. Bago nila narating yung promise land, samantalang ilang araw lang dapat nila marating yun. Bakit? Yung days na inaayos ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pupunta na kayo doon. Pero bago kayo makarating doon, eto, papaikot-ikutin ko muna kayo sa ilang. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na dumating sila doon sa lugar ng pagpapala na hindi ready ang puso nila. Bakit? Baka pagdating nila doon, yun na lang ang ano nila, asahan nila. Di ba? Kaya sila pinadaan ni Lord doon sa nag-wonder sila doon sa ilang, no? Para ayusin yung puso nila. Ang sabi ni Lord sa kanila, dyan muna kayo mga anak. Bakit? Bakit dyan muna kayo? Tuturuan ko kayo na hindi umasa sa pagpapala. Sa akin kayo umasa. Amen. Yan ang tinuro sa kanila ng Panginoon. Amakin nyo, grabe yung kapangyarihan na pinakita ng Diyos doon. Ilang taon sila naglalakbay. Yung sandalyas nila hindi naputpot. Yung damit nila hindi nagkandasira na luma. Diba? Pero hindi nila napansin. So yun ang purpose ni Lord. Turuan sila na mag-asa, umasa sa Diyos. Sa kanyang umasa. Di ba? Ngayon, kaya po sila, dahil tinuturuan nila, titigas pa rin ang ulo. Di ba? Ililigtas ng Panginoon yung buhay.
Inalis ng Panginoon doon sa kahirapan, sa pagkakaalipin. Anong sabi ng mga Israelita? Nung nawalan ng sibuyas, nawalan ng kamatis. Ano ba? Oh, ito na, niligtas ng Panginoon. Napunta na sa desert of Sin. O yan, doon sa disyerto. Nung napunta sila doon, ang nangyari, sabi nila, nawalan tayo ng wala tayong kamatis, wala tayong sibuyas, wala tayong pagkain dito. Di ba? Yung sabi nila kay Moses, kasi si Moses ang leader eh. Ang sabi, Moses, dinala mo ba kami dito para dito kami patayin? Oh. Di ba? Isipin nyo, dahil sa issue sa puso, ano na lumalabas sa bibig? Samantalang bakit para patayin? Kaya nga kayo niligtas dito, niligtas na kayo ng Panginoon. Tapos nawalan na kayo ng sibuyas, gusto, bumalik na ko dito sa kahirapan, sa pagkakaalipin sa inyo. Kaya talagang inayos ng Diyos yung kanilang buhay. Ngayon, noong nakarating sila sa promised land, hindi po nakarating yung generation na yun. Ang nakarating lang po, yung ang kanila na si Joshua at kay Caleb. Pero yung henerasyon nila Moses na yun, sabi po ng Bible, even Moses, sino po nakakilala ng Moses? Lingkod ng Diyos. Harap-harap ang nakikita ng Diyos. Di ba? Uminang pa nga yung kanyang mukha dahil talagang niya nakakita ng Diyos, pero siyempre, dinasabihan lang siya. Hindi niya pwedeng makita, patay siya. Man of God. Grabing man of God. Grabing faith. Grabing manalangin. Grabing magpasting. Di ba? Matindi magpasting siya, Si Moses, 40 days, 40 nights, walang kain, walang pagkain, walang tubig. Grabe pong dedication. Pero, sa kabila ng lahat, si Moses hindi nakapasok sa promised land. It's an issue of the heart. Hindi sa kung ano yung nagagawa natin, kundi ano yung laman ng puso natin. Ang issue ni Moses, magagalitin. Tama, hindi. Ang issue ni Moses, sabi ng Panginoon, actually, disobedience pa rin yun. Sabi kasi ng Panginoon, nung nawala ng tubig ang mga Israelita, sabi ng Panginoon, sige, hampas kayo. Kausapin mo yung bato at bubukal dyan yung tubig. Anong ginawa ni Moses? Hinampas na 2 beses sa sobrang inis doon sa mga Israelita. Titigas ng ulo nyo. Niligtas na kayo. Pinakain na kayo. Di ba? Hinampas ni Moses. Ano nangyari? Nung time na yun, sinabi ng Diyos kanya, hindi ka makakapasok. Doon. Makikita mo lang doon sa Mount Horeb. Pero hindi mo mapararating yung promise. Dahil lang doon. Hinampas niya yung bato. Dahil sa kanyang galit. Di ba? Dahil doon sa issue, sa kanyang puso, gumawa siya ng hakbang na hindi na mabuti sa harapan ng Diyos. Kaya napakahalaga na sinasabi po sa atin ng Bible ngayon, ang sabi nga, ingatan at bantayan. Guard your heart. Bantayan ang ating mga puso. Amen po ba? Ganyan po kahit importante ang ating mga puso. Kaya natin, it's not just physical, baka isip natin physical lang ang ating puso. It's our core, yung tayo talaga. Nandyan yung will, nandyan yung ating yung emotion. Hindi po yan basta physical lang na puso. Okay? Kita nyo, isa pa, hindi lang si Moses, si Joseph. Tingnan niyo po kung paano siya tinuruan ng Diyos. Inayos yung kanyang puso. Si Joseph, naka-receive ng revelation, naka-receive po siya na vision, ng pangitain sa panaginip niya. Di ba? Alam niyo yan? Kasi si Joseph the Dreamer. Hindi si Joseph the tatay of Jesus, biologically. Si Joseph the Dreamer, nung naka-receive po siya ng pangitain sa Panginoon, na siya ang tatayo talaga, yuyukot sa kanya. Ang mga kapatid niya, kahit nga si Jacob. Nung time na na-receive niya yun, ang problema kasi ni Jacob maingay Hindi pa pinapasabi ng Panginoon, dinaldag na kagad doon sa niya Anong nangyari yun? Gumawa tuloy ng mga kapatid niya para, di ba? Buti nga, hindi pa siya pinatay. Di ba niya nakalooban ng Diyos? Pero, tingnan niyo po, nung na-receive niya sa Panginoon yung pangitaan niya yun, hindi niya po kaagad tinanggap yun.
Kaya pag nakabasa ka ng promise ni Lord, pupo ka agad bukas makita mo agad yun. Oo, hindi, ipapray mo. Hintayin mo yung kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya napuprostrate yung iba, nagpe-pray sa Panginoon, pero hindi pa dumadating, hintayin mo. Hindi pwedeng kung ano yung gusto mong time yung mangyari. Hintayin mo yung time ni Lord. Amen. So itong si Joseph, halos 20 o 17 years ang dumaan bago nangyari po yung pangitain na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Tama? Di ba? Ano nangyari? Pinromote siya ng Panginoon. Di ba? Nagkaroon siya ng promotion, itinayo siyang gobernador. Di ba? Ng Egypt. So, nung itinayo siya, bakit? Pastor, bakit? Bakit nagtagal? Hindi kasi pwede maging gobernador agad siya. Bakit? Kasi kung hindi ay sa puso niya, hindi siya itatayo ng Panginoon. Kawawa po yung mga Israelita. Di ba? Kasi kung hindi ay sa puso ni Joseph, at nagkaroon ng tagutog, pinahirapan niyo ako dati. Ibinigtan niyo ako dati. Baka ganun sila ni Joseph. Pinabayaan niyo ako dati, tapos ngayon, kung tagutog, lalapit kayo sa akin. Kung ganun, kung hindi pa ayos sa puso ni Joseph, ganun ang mangyayari. Di ba? Tama hindi. Pero dahil inayos muna ng Panginoon yung puso niya, iniready, para pag dumating yung time na yun na siya ipromote na ng Panginoon, ayos na yung heart niya, na yung mga kapatid niya, di ba nagkaroon ng tagutog, nung dumating yung mga kapatid niya, ang sabi, ang ganda na sinabi ko ni Joseph, kasi ayos na yung puso. Ano sabi niya sa mga kapatid niya? Oo! Ginawa niyo ako ng masama. Hindi maganda ang ginawa niyo sa akin. Pero, sabi niya, niloob ng Diyos para sa itong pupunin. Amen. So hindi siya nagalit, hindi siya nag-alboroto doon na nag-ano. Bakit? Ayos ang puso. Kita niyo yung malaking pagkakaiba, no? Kaya sabi po ng pinag-uusapan natin ngayon, ay i-ready o ingatan, i-guard yung ating mga puso. Sabi po sa NIV, kanina binasa po natin, New King James, ito po sabi sa NIV, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Above all else, guard your heart. Mga kapatid, ganito po, kagrabe, katindi, ang pagnanais ng Diyos na bantayan, laging makayos ang ating puso. Bakit? Sabi, above all else. Hindi po sinabi dito, above all else, guard your money. Okay? Tulad sa Sunday School kanina. Hindi po sinabi dito, above all else, guard your house. Tama? Hindi po sinabi dito, above all else, guard your car. O above all else, guard your family. Hindi po. Sabi dito, above all else, guard your heart. Ganyan pong kaimportante ang puso natin sa karang Diyos. In fact, hindi tinitignan ng Panginoon kung ano meron ka at kung ano nga narating mo. Hindi po yun. In fact, yung katotohanan sa kanya lang tignan mula yan, kung siya ang dahilan. No? Ang tinitignan ng Diyos yung puso. Kaya si David, isang maliit na bata, hinahamak siya. Ang kanyang mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, hindi ako tumitingin sa panlabas, tumitingin ako sa panloob. Tama, hindi. Opo. Ang loob po tinitignan ng Panginoon. Kahit gaano pa kaganda ang sasakyan. Tignan mo ito ha. Punta ka sa bilihan ng sasakyan. Ganda ng sasakyan. No? Pero, hindi naman yan yung basta sasakyan pa labas titignan mo dyan eh. Ang titignan mo dyan. O yung makina yan. Tama. Ang ganda nga ng labas. Sira naman yung makina. Anong halaga niyan? O, di ba? So, yun yung halaga na kailangan ang iayos yung sa loob. Hindi lang basta yung saan? Sa labas. Okay? Ganyan po yung importante. Pinapakita sa atin ito. Above all else, guard your heart. Napakahalaga niya kahit sa ano pang bagay ng mundo ito. No? Sabi po sa Tagalog, sa MBB, ng Proverbs 4:23, sabi po dito, ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mo tinataglay. So, paano ba natin ingatan ang puso natin? Yan. So, may puso tayo, physically, emotionally, spiritually. Physically, paano mo ingatan ang puso mo? It helps. Physically. Exercise. Huwag mo itadama yung ano dito yung gout. Hindi yan. Yung puso pinag-uusapan natin.
puso mo? Huwag kang kakain ng makolesterol! Ligaw, puso. Huwag kang kakain ng... Siyempre, mag-exercise. Inalagaan yung puso. Physically, emotionally, paano? Huwag kang magpapag-stress. No? Huwag tayo magtanim ng galit, ng sama ng loob, no? Ng tampo. Kasi ito yung magpapabigat sa ating puso, no? Spiritually, paano natin aalagaan, babantayan ang puso natin? Siyempre, repeat natin ang Amen? Pray, ilapit sa Diyos yung ating mga puso. No? So, ingatan ang ating mga puso. Sa NIV, ganito po sabi, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So now, meron po ako isa dito, isa lang po ito. How to guard your heart. No? Ano yung pinakamabisang kaparaanan para mapapantayan namin natin ang ating puso? Kasi, napakalaga po nito sa Panginoon. Yung puso natin. Yan, kung sabi ko nga, ito tinitignan na. So now, paano natin mapapantayan ito? Isa lang po ito, actually marami po, pero hindi ko na po iaan yung dalawa. Isa lang po ibibigay ko ngayon. Dahil mukhang po ko talaga ito sa oras ko. So ito una, hide God's word in your heart. Taniman mo ng taniman na salita ng Diyos ang iyong puso. Dahil ang salita ng Diyos, yan ang laging magpapaalala sa iyo ng mga tamang desisyon at tamang gagawin mo sa buhay. Isipin mo to. Naligaw ka sa kagubatan. Para kasi ang salita ng Diyos, kompas, di ba? Yan yung sabi, kompas. Di ba, kompas? Na pag naligaw ka sa kagubatan, kailangan meron mong kompas para malaman mo yung ano mo. So yun yung, ganun yung salita ng Panginoon. Pag naliligaw ka na, nalilito ka na, nahihirapan ka na, ang salita ng Diyos ang sagot. Di ba? Psalms 119 verse 11. I have hidden your word, no, in my heart, that I might not sin against you. Oh, mabisa pala ito sa mga temptation. Salita ng Diyos, di ba ito? Sabi ng Salmista, tinatago ko ang iyong mga salita sa puso ko. No, para hindi ako magkasala laban sa iyo. Di ba ang ganda? Sagot pala para, kami sa isip natin, Lord, tulungan mo ako makain sa mga tentasyon na ito. Tulungan mo ako sa struggle na ito. Tulungan mo ako, ayoko na nito. Bisa pinabarinig natin eh. Bibitawan ko na to. Ayoko na to. Pero paulit-ulit din. Kasi hindi naman sarili kakayanan natin eh. Ang sagot, ito. Itago mo sa puso mo ang salita ng Diyos. At may ingatan ka nito para hindi magkasala laban sa Panginoon. Ang sagot ay ang salita ng Panginoon. So para naingatan ng puso, magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Tignan mo ito Kasi hindi talaga may ingatan ng ating mga desisyon, yung mga hakbang natin, kung wala tayo yung salita ng Diyos. Bakit? Anong papaalala sa iyo ng Holy Spirit? Sige. Diba? Pagka ikaw meron ka gagawin hindi maganda, hindi tama gagawin mo, kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, anong papaalala sa iyo ng Holy Spirit? Diba? Paano mahuhugot yun? Halimbawa, hindi mo alam, nabasa, na bawal pala magnakaw. Hindi mo alam. Ngayon, natek ka magnakaw. Hindi mo alam na may ganung utos pala, may ganung salita pala, sa salita ng Diyos. Hindi mo alam, gagawin mo yun. Pero kung nakatalim sa puso mo yun, huhugutin ngayon yun ng Holy Spirit. Teka lang, ito yung nasa mo. Holy Spirit. Bawal yan, gawin yan. So, may iwasan natin yung mga bagay na hindi mabuti sa harapan ng Diyos. Dahil alam natin at nasa puso natin yung kanyang mga salita. Amen? So, ganyan po importante para tayo po ay palagi na na mababantayan natin yung mga puso natin, yung mga gagawin natin hakbang ay itago natin yung salita ng Panginoon. Amen? So, hindi po kasi natin po ang puso po mandaraya. Sinabi po ng Bible yan, I think Jeremiah. Diba? Puso ng tao ay mandaraya. Kaya, mali po yung advice
minsan nag-a-advise yung iba na ko, sabi nila, kung anong gusto mo, sundin mo. Kung anong gusto ng puso mo, sundin mo. Di ba? Kung saan ka masaya, sundin mo. Eh kung nag-iisip na pala magpakamatay, Masaya palagi na lang. masaya pa. Di ba? So hindi pwede yun. Di ba ganyan? Ako, lumaki ako, ganun na rin ko sa mga tropa eh. Gusto mo kasama ko siyempre. Sundin mo, gawin mo. Hindi pwede yun, di ba? Kasi mamaya, bibigti na pala yung gustong gawin. Eh di, sinunod niya ba? Di ba? So, kailangan salita ng Diyos. Di ba? Tamang advice to, mahal ka ng Panginoon. No? Kung ang Diyos nga, pinapalagaan yung buhay mo, hindi mo papalagaan. O di ba? Sabi niya, Tata Jill, balyahin mo agad pagka mga ganyan ano. O, ay pag nagpakamatay ka, interno ka, o, tapos. O, di ba? Tapos ang usap, nagkakaisip ngayon ng ano. So, ganun. Kailangan natin yung salita ng Panginoon. Amen? Huwag natin gawin mo ito yun. Kung saan ka masaya, doon ka. Yun. No? Kung saan masaya ang Diyos, doon ka. Amen? Ito natin ng Panginoon. So yun po, huwag tayong gagawa ng desisyon dahil lang sa emotion natin. Pagkalalo pag nasa type tayo na galit tayo, huwag kang gagawa ng hakbang, kapatid. Danger yan. Oo, ang pupuntahan mo niyan, sigurado pupulutin ka, magkakaproblema ka. Pangalawa, magiging hakbang mo niyan, eh, hindi magugusto ng Panginoon. Kaya di ba sabi niya sa drinks, yung Coke, pagka inalog mo yan, pag binuksan mo agad yan, sabog yan. Kailangan, ilagay mo muna lang 15 minutes, mga 15 minutes para pag binuksan mo, okay na ulit siya. Ibig sabihin nun, pagkagalit, huwag gagawa ng desisyon. Di ba? No? Dumadaan tayo dyan. Di ba? Dumadaan tayo dyan. Mabuti na lang, mabiyaya ang Diyos sa buhay natin. Hindi na hinayaan na magkanta tiso-tiso talaga tayo. Ano? So, magagawa ng desisyon pagkagalit, nagtatampo, naiinis, may sama ng loob, sigurado, tinitiyak. Alam ko, hindi lang ako, tinitiyak yan ng Bible. Pag puso mo ang sinunod mo at hindi ang salita at gusto ng Panginoon, dadaling ka na sa maling, maling sitwasyon, maling pamumuhay, maling desisyon, at syempre, mahirapan ka. Okay? Yun ang kasunod ko. Mahirapan ka doon. Numbers chapter 15, verse 29, sabi ng Bible, and it shall be a tasted for you to look at and remember all commandments of the Lord, to do them. Not, sabi dito, not to follow after your own heart. Kita niya? Huwag natin sundin yung puso natin. Sundin natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Amen? Amen. Makita niyo to. Kahit si Pablo, tingnan niyo po ito si Pablo. Ito na po yung huli. Kahit si Pablo, sabi ni Pablo, tingnan niyo po. Sabi ni Apostol Pablo, Philippians chapter 4, verse 8, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there any excellence, if there any worthy of praise, think about these things. Yun daw po yung mga isipin natin. Yun daw po ilagay natin sa ating isip, sa ating puso. Yung mga bagay na ito. Kahit si Pablo, no? Kahit si Pablo, sinasabi niya dito sa Philippian Church ang kausap niya dito eh. Sinasabi ni Pablo, oo, alam ko maraming toxic. Hindi lang ikaw nakakaalam, hindi lang kayo Philippian Church na nakakaalam. Alam ko rin yan. Maraming toxic sa ating mga buhay. Maraming pwede magbigay sa atin ng isipin. Maraming pwede magbigay sa atin ng panghihina, ng galit, ng inis, ng sama ng loob. Pero ang paalala ni Pablo, huwag niyo lang sabayan. Ang isipin niyo, huwag niyo mga yan. Ang isipin niyo, yung mabuti, kapuri-puri sa harapan ng Diyos, yung honorable, pure, at yung magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Amen. So yun yung sinasabi ni Pablo. Kasi kung maghanap tayo ng negative, marami. Di ba? Baka tumingin ka lang sa katabi mo, may makita ka na. Di ba? Marami tayong makikita negative. Sa ibang tao, kahit na sa social media, mag-ano ka lang ngayon yung speed mo, bigla kang mahaano eh. Bigla. Di ba? Maraming negative kang makikita. Na magbibigay sa'yo. Pero, huwag ka doon mag-focus.
matidrain na lakas. Spiritually, emotionally, matidrain ka. Kahit physically. Minsan, di ba, mawawala ka pa ng tulog. Kahit isip ko. Di ba? So, huwag tayo mag-focus. Kaya ito pala ni Pablo, mag-focus tayo doon sa mga bagay na mabuting kapuri-puri. Just yung, sa harapan ng Diyos. Sabi nga, think about these things. Yun ang ating isipin. Amen? So basically, maraming source na po pwede na magpulong sa puso natin ng bigat. No? Amen po ba? Tama po ba? So mag-focus, wag doon sa negative. Doon tayo sa, positive. Positive. Amen? Amen. Doon tayo mag-focus sa positive. Oh. Alam niyo kasi lahat naman ng tao may positive, may negative. Yan ang katotohanan. Hindi po yung nakita may negative, wala na sa positive. Tama hindi? Lahat po tayo may positive and negative sides ng ating mga buhay. Do you believe that? Do you believe that? So kung naniniwala po talaga tayo na lahat ng tao sa paligid natin, meron sa negative at may positive, hindi yun na yung puntahan natin at isipin natin yung positive sa kanya. Kasi kung yung negative, magigigil ka. May mislang tayo, di ba? So puntahan natin yung positive sides ng mga tao na nakapaligid sa atin. Bakit? Ganyan po ang ating Panginoon. Bakit ko sinasabi yan? Hindi ko na po sinasabi ito walang pasiyan. Ang ating po example dyan si Jesus. Nung nakita niyo si Pedro, sabi niya, Pedro, son of Jonah. Simon, sabi niya, Simon, son of Jonah. Ngayon, tatawagin ka Caiaphas. Caiaphas po talaga kasi ginamit doon, hindi Peter. Ang Peter po kasi stone. Ang Caiaphas po, Pedro-Ram. Yan po yung sinabi doon sa malalim na pagkahanap po dyan. Kaya si John, yung Aramaic ang ginamit niya, Caiaphas. Kasi Pedro-Ram. Bakit? Ang Simon doon, Levi. Parang yun? Pabago-bago ng isip. Pero ngayon, pinalitan siya ng pangalan ng Panginoon, Pedro-Ram, stable na siya. Di ba? Tingnan nyo. Alam mo Jesus, yung negative side nito. Although we got si Jesus alam niyo yung negative side nito. Pero tatrain na to ko dito Ikakatuwa ko nito Sa una lang to Sa una lang to Pagka ito, nagipinta ako, iwanan na ako nito Di ba? Alam niyo Jesus yun, all-knowing siya Pero hindi yun ang sinabi niya. Ikaw, pipiliin kita ako yung akin. Kasi tinignan niya, na ito magiging matibay to. Nakikita ko to, at alis to, makikipagusod to, matindi to, ang tanggap pakamatay to para sa akin. Yun ang tinignan ni Jesus. Yung positive side ni Peter. Kasi kung tinignan ni Jesus yung negative, doon ka, pagdating ng panahon, iwanan mo ko di ba? So yun ang tingnan natin. Tulad ng ating Panginoon. Doon tayo tumingin. So, lagi maaayos yung ating puso. Bantayan natin ang ating puso mga kapatid. Alam ko, minsan lang tayo, na-experience natin. Ako rin naman, na-experience namin, ako yung kasama na-experience namin. Dumadaan talaga tayo sa kabitan. May mga bagay na nagpapayok sa atin. Pero ibigay natin, surrender lahat natin sa Panginoon. Di ba, hindi naman natin matutulong sa sarili natin At ito makakatulong sa atin ang Panginoon. Amen? Praise God. So kung ngayon, palagay mo na doon ka sa time na kailangan ipaayos yung puso mo sa Panginoon, ipaayos natin sa Panginoon. Kung may bigat, hirap, o kung broken hearted ka ngayon, di ba? Sabi ng Panginoon, si Jesus malapit sa mga broken hearted. Di ba? So, ang good news natin, mga kapatid, hindi kailangan ikaw magpagaling ng puso mo. Ang good news natin dyan, si Jesus, He is the great healer. He is the great doctor. Siya ang dakilang manggagamot. No? Siya ang makapagbibigay sa atin ng kagalingan sa puso na ano ngayon, yung bagang puso natin nabibigat na. Kailangan lang natin surrender. Amen po ba? Amen. So ngayong umaga, tanggapin niyo po pagpapala ng Diyos sa kanyang salita. At kung nabibigtan mo ngayon, may mga pira-piraso sa puso mo ngayon na nahirapan ka, right now, in the name of Jesus, nare-restore ka ni Lord. Yung mga broken parts sa puso mo. Believe that, pinagaling ka